Nakatitig ng may pagkamangha ang mga human backup warriors habang ang isang dambuhala at hugis krus na pagsabog ng asul na liwanag ay nagbibigay liwanag sa madilim na battlefield. Sa gitna nila, sina Monroe at ang isa pang mandirigma ay gulat na nanunood, pilit na inuunawa ang napakalakas na pagpapakita ng kapangyarihan. Sa sentro ng umiikot na vortex ng asul na cosmic energy, kalmadong nakatayo si Liu Sheng. Nanlaki ang mga mata ni Monroe at nilabasan siya ng malamig na pawis, nauutos sa kawalang paniwala habang kinikilala ang pamilyar na silhouette. Habang nagiging malinaw ang kumpiyansang anyo ni Liu Sheng sa gitna ng matinding liwanag, kinumpirma ni Monroe na ang mandirigmang iyon ay si Liu Sheng nga. Sa sandaling iyon, ang matigas na katawan ng Level 13 Whitehorn Demon ay nagkadurog-durog at sumabog ang dugo habang sumisigaw ang nilalang na ang kanyang mabilis na pagkatalo ay imposible. Litong-lito, itinanong ni Monroe kung paano nagawang talunin ng sinuman ang isang nakatatakot na Level 13 beast sa pamamagitan lamang ng isang simple at walang kahirap-hirap na atake. Habang nakatitig sa tila Diyos na anyo ni Liu Sheng, napagtanto ni Monroe na kailanman ay hindi pa siya nakaramdam ng ganoon kalaking agwat sa talento sa martial arts sa pagitan ng kanyang sarili at ng iba, isang agwat na nagdudulot ng kawalan ng pag-asa. Naalala niya ang pagpasok sa otherworldly battlefield kasama ang isang elf warrior, kung saan madalas niyang naririnig ang mga maalamat na gawa ng henyo ng sektor na si Aunong Turing. Gayunpaman, sa kabila ng mga kamangha-manghang kwentong iyon, inamin ni Monroe sa kanyang sarili na si Liu Sheng ang pinakahalimaw na nilalang na nakaharap niya. Dismayado sa sariling kakulangan, ikinuyong ni Monroe ang kanyang kamao, hindi pa rin maunawaan ang sitwasyon. Nangangatog siya sa pag-iisip na sa loob lamang ng ilang taon mula noong huli nilang tournament, biglang lumipad ang antas ni Liu Sheng mula level 10 patungong 12 at ngayon ay kaya na niyang durugan ng walang kahirap-hirap ang mga kaaway na mas mataas ang level. Habang mar-angle na nakatayo si Liu Sheng sa isang makapangyarihang pink at purple na aura, nawala ng kibo si Monroe, takot na ang isang bagong level 12 warrior ay kayang ituring ang malaking agwat ng isang level 13 na kalaban na tila wala lang. Pinapawisan at lula sa nasasaksihang lakas, napayuko si Monroe at nagpakawala ng isang mabigat at pagod na buntong hininga bago tumangala ng may paghanga. Sinabi niya sa kanyang kasama na may logika kung bakit nakialam ang Stellar Governor upang protektahan ang mandirigmang ito, at binanggit na ang gayong talento ay hindi na kayang ilarawan ng mga salita. Pinapanood ni Monroe at ng iba pang backup warriors nang may paggalang si Liu Sheng habang kalmado itong lumulutang sa gitna ng umiikot na cosmic vortex. Nakatayo na ang mga kamay ay nasa bulsa at may kumpiyansang ngiti, naglalabas si Liu Sheng ng isang matinding aura, na tila ang pinakadakilang liwanag at pag-asa para sa sangkatauhan. Bigla, nanliit ang matatalas na asul na mata ni Liu Sheng habang tumitingala, napapansin ang isang bago at mapanganib na presensya. Mataas sa itaas, isang nakatatakot na pulang void ang bumukas sa kadiliman, puno ng di mabilang na dambuhala at nagbabantang mga mata na nakatitig sa kanya. Hindi natin nakita, kalmadong itinaas ni Liu Sheng ang kanyang kamay, tinitipon ng cosmic power upang bumuo ng isang maningning na talam ng asul at puting enerhiya, gamit ang kanyang purong galit upang hubugin ang matalas na gilid nito. Itinaas niya ang kanyang nagniningning na kamay. Inilalabas ang dambuhalang espada ng liwanag at ginagamit ang kanyang pakiramdam ng pagkamangha upang patalasin ang matulis na dulo nito. Gamit ang kanyang armas, tumalon paitaas si Liu Sheng, humaharurot sa ere na parang isang nakabubulag na guhit ng asul na enerhiya. May kumpiyansang ngiti, tinitigan ni Liu Sheng ang mga nakatatakot na cosmic entities, mapang-uyam na nagtatanong kung ano ang tinitingnan nila. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, nagpakawala siya ng sunod-sunod na mabilis na atake, iwinawasiwas ang kanyang energy sword upang lumikha ng isang magulong sapot ng maliliwanag na asul na hiwa sa madilim na void. Nabigla ang mga dambuhalang pulang cosmic eyes, nanliit ang kanilang mga pupil sa gulat dahil sa bilis ng pagsalakay. Hindi makayanan ng lakas ng mga tama, ang mga dambuhalang pulang mata ay nagbitak-bitik at nahati sa ilalim ng nakabubulag na liwanag. Ang mga asul na hiwa ay sumabog sa isang dambuhala at nakabubulag na pagsabog, nililipol ang mga cosmic entities at binibigyang liwanag ang buong kalawakan. Ang malakas na shockwave ng pagsabog ay nagpadala sa isang grupo ng mga kalapit na human backup warriors na lumilipad pabalik, sumisigaw sa gulat at pagkamangha.
Habang humuhupa ang enerhiya, kalmadong nakatayo si Lu Sheng sa void, pinalilibutan ng mga lumulutang na hugis diamanteng purple crystals na may nanlilisik na mga mata. Sinumpa siya ng mga natitirang piraso ng entity. Gayunpaman, ang kanilang mga banta ay walang saysay at ang mga purple crystal eyes ay dahan-daang natunaw sa kalawakan, nangangakong hindi siya kailanman patatawarin. Hindi nababahala sa kanilang mga banta, ngumiti lamang ng may kumpiyansa si Lu Sheng. Tinutuya sila na dahil pinaslang na niya ang isa sa kanilang mga utusan, wala silang karapatang tumitig sa kanya ng ganoon. Pagtingin sa kanyang kamay, naging seryoso ang ekspresyon ni Lu Sheng. Pinagnilayan niya ang pasanin na kanyang dala simula nang malaman ang tungkol sa apocalypse na itinakda para sa Blue Star. Ang kanyang desperadong paghahanap para iligtas ang kanyang mundo ay palaging parang isang ilusyon, parang isang handal na taong sumusubok na ilipat ang isang bundok. Ngunit ang kanyang matatalas na asul na mata ay nagliwanag sa panibagong determinasyon habang napapansin niyang iba na ang mga bagay ngayon. Nakita niya ang kanyang sarili sa paanan ng isang dambuhalang hagdanan ng mga madidilim na cubes na patungo sa isang banal na liwanag. Napagtanto niya na ang kanyang sukdulang layunin ay sa wakas ay maaari na niyang maabot. Naniniwalang kaya na niyang makamit ang imposibleng pangarap na iligtas ang kanyang mundo. Isang punong-puno ng pag-asang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha habang kinikilala niya na ang kanyang level 12 na kapangyarihan ay malayo pa sa rurok ng level 15. Bigla, ang kanyang mata ay nagliwanag ng matindi kasabay ng isang komplikadong gintong magical circle. Nahinuhan niya na ang kanyang bagong lakas ay dapat magpahintulot sa kanya na makakita ng ilang mga nakatagong katotohanan. Habang ang 5 milyong immortal cells sa katawan ni Liu Sheng ay sabay-sabay na nagliyab, isang hindi masukat at nakatatakot na kapangyarihan ang pumuno sa kanyang buong pagkatao. Isang kumpiyansang ngiti ang lumitaw habang napapansin niya na kung wala ang kanyang kamakailang breakthrough, ang puwersang ito ay wawasak sana sa kanyang katawan, ngunit ngayon ay kaya na niya itong hawakan. Itinuon ang kanyang enerhiya, ni-concentrate ni Liu Sheng ang nagbabagang lakas sa loob ng kanyang dibdib. Nagpakawala siya ng isang nakabubulag na bugzo ng maningning na liwanag at apoy sa buong lawak ng madilim na kalawakan, na lumikha ng isang dambuhalang shockwave na nagpatalsak sa lahat ng nasa daanan nito. Nahuli sa pagsabog, ilang mga mandirigmang tao ang napasigaw sa sakit habang sila ay itinatapon pabalik ng pressure. Ang batang henyo na si Aunung Turing ay napatalsik din, sumisigaw sa gulat habang itinatanong. Kung ano ang umaapaw na kapangyarihang ito. Pinapawisan at nanlalaki ang mga mata, nahihirapan si Aunung Turing sa nakatatakot na genetic pressure sa kanya. Napagtanto niya sa kawalang paniwala na ang lakas na ito ay higit pa sa isang immortal level bloodline. Nahinuhan niya na ito ay dapat na ang maalamat na sovereign level bloodline. Sa ibang bahagi ng battlefield, si Haiji daw ay kasalukuyang nakikipagbakbakan sa faceless na may isang matang demonyo. Isang sabik na ngisi ang gumuhit sa mukha ni Haiji daw habang nagniningning ang kanyang mga lilang mata. Kinukumpirma ang hinala ni Aunung sa pamamagitan ng pagdedeklara na ang gayong aura ay maaari lamang magmula sa isang sovereign level bloodline. Kasabay ng isang matinding sigaw, iwinasiwas ni Haiji daw ang kanyang nagniningning na asul na espada ng may mapangwasak na puwersa, malinis na hinahati ang malakas na demonyo sa dalawa. Nababalot sa mga labi ng kanyang pag-atake, ngumisi si Haiji daw. Ipinagmamalaki sa kaaway na ang kanilang sektor ay nagsilang ng isang sovereign-level genius at matinding inutusan ang mga monster na manginig sa takot. Naliligo sa pulang liwanag ng kapangyarihan ni Lu Sheng, isang grupo ng mga kasuklam-suklam na demonyo at monster ang nakatitig ng may sindik. Paralisado sila ng umaapaw na presensya ng bagong breakthrough na mandirigmang tao. Sa gitna ng cosmic battlefield, tinitipon ni Lu Sheng ang kanyang maapoy na enerhiya. Tinatawag ang kanyang main sequence star form, ang Golden Crow. Sa isang bugzo ng nakabubulag na liwanag, nagpatawag siya ng isang dambuhala at mar-ingle na phoenix na gawa sa gintong apoy. Ang maapoy na enerhiya ay umiikot sa isang nagbabagang vortex habang ang mga apoy ay nagsisimulang magsanib at mag-concentrate. Nabuo ang dambuhalang Firebird, ibinubuko ang kanyang nagbabagang mga pakpak at naglalabas ng napakalakas at hindi mapipigilang init sa buong void. Sa isang matinding tili mula sa nagniningning na Golden Crow, isang mapangwasak na alon ng walang hanggang apoy ang sumabog, agad na nilalamon ang lahat ng mga beast sa loob ng radius na 100,000 kilometro. Ang mga nakatatakot na monster ay nilamon ng mga nakabubulag na apoy,
sumisigaw sa matinding hapdi habang agad silang nagiging itim na abo. Matapos ang pag-atake, ang maapoy na enerhiya ng Golden Crow ay muling sumanib sa katawan ni Liu Sheng, binabalot siya ng isang matalim na aura ng umiikot na pula at gintong apoy habang siya ay humahakbang pasulong. Isang kumpiyansang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Naisip niya na ang pananatiling tago ng kaaway ay hindi masamang bagay, dahil gusto niya ng pagkakataon na subukan ang kanyang tunay na lakas. Nakatingin sa madilim na void, tinitigan ni Liu Sheng ang isang umiikot na lilang galaxy kung saan ang presensya ng kaaway ay nakatago. Nagpasya siya na dahil ipinipilit ng kanyang katunggali na magtago, siya na mismo ang magdadala ng laban sa kanila. Ikinuyom ang kanyang kamao, nag-ipon si Liu Sheng ng hindi sukat akalain na enerhiya, pinagsasama ang kanyang 5 million platinum immortal power, ang kanyang True Thunder technique, at ang kapangyarihan ng mga bituin sa isang nagniningning na strike na napalilibutan ng gintong apoy at pulang kidlat. Inilunsad ang sarili ng may pasabog na bilis, humarulot si Liu Sheng paitaas patungo sa magulong purple vortex, nag-iiwan ng isang dambuhalang haligi ng gintong liwanag at kidlat sa kanyang dinaraanan hanggang sa maabot ang kanyang target. Sinuntok niya ang gitna ng umiikot na galaxy, na nagpasiklab ng isang dambuhalang pagsabog ng gintong enerhiya na nagpabitak sa mismong espasyo. Tumama ang puwersa sa nakatagong kaaway, dahilan upang ito ay mapahiyaw sa matinding sakit mula sa loob ng void. Dito nagtatapos ang ating video.